Noong unang panahon, sa isang kaharian malapit sa kabundukan, naninirahan ang isang prinsipe na nagngangalang Leandro. Hinahangaan siya dahil sa kanyang tapang at karisma. Ngunit ang hangad ng kanyang puso ay higit pa. Lahat ay rumerespeto dahil meron akong korona. Ngunit may magmamahal ba sa akin kung wala akong kahit anuman? Nais niyang makatagpo ng isang dalagang mamahalin siya, hindi dahil sa kanyang titulo, kundi dahil sa kanyang puso. Nagpunta si Prinsipe Leandro sa nayon. Nagbihis ng payak na kasuotan at nagkubli bilang isang pulubi. Sa isang maliit na baryo katabi ng karagatan, naninirahan ang magkapatid na sina Selina at Amara. Si Selina, ang nakatatanda, ay maganda at ambisyosa, ngunit puno ng kasakiman at kayabangan ang kanyang puso. Si Amara, ang bunso, ay mabait at maamo. May matang kumikislap at pusong busilak na puno ng habag. Namumuhay silang simple at nagpapatakbo ng maliit na panaderya kasama ang kanilang ina. Ngunit si Selina ay hindi kailanman nasiyahan. Hindi ako isinilang para sa ganitong kahirapan. Mag-aasawa ako ng mayaman at titira sa mansyon. Si Amara ay hindi nagrereklamo. Nakangiti siyang nagdidilig ng hardin, nagluluto ng tinapay, at natutuwa sa maliliit na paraan sa araw-araw. Isang araw, dumating sa kanilang nayon ang isang mayamang negosyante. Makinig kayo! Bibilin ko ang lahat ng pilak at ginto sa bayan na ito. Totoo nga. Siya ang lalaking matagal ko nang hinihintay. Napakayaman niya. Naakit si Selina. Nasilaw sa yaman ng negosyante. Sabik na makatakas sa simpleng pamumuhay, ginamit niya ang kanyang ganda at halina upang mapaibig ito. Hindi nagtagal, sila ay ikinasal. Ngunit ang buhay sa mansyon ay hindi masaya. Ang negosyante ay malupit at masungit. Lagi niyang sinisigawan si Selina sa bawat maliit na pagkakamali at hindi kailanman nagpakita ng pagmamahal. May mamahaling damit, ngunit walang ligaya. May alahas siya sa leeg, ngunit mabigat ang puso. Nag-asawa siya para sa kayamanan, ngunit natagpuan ang sariling nag-iisa. Samantala, sa baryo, bumuhos ang malakas na ulan. Nagtakbuhan ang mga tao papunta sa kanilang mga tahanan. Ang prinsipe, nanginginig sa lamig, kumatok sa bawat bahay, ngunit itinaboy siya ng marami. Hoy pulubi! Umalis ka dito! Walang lugar dito para sa mga kagaya mo! Si Amara at ang kanyang ina ay abala pa rin sa panaderya. Kumatok si Leandro sa kanilang pinto, basang-basa at giniginaw. Pumasok ka! Tila giniginaw ka na. Sabi ni Amara. Oo, giniginaw na ako. Pero wala akong maibibigay sa'yo kapalit. Isa lang akong pulubi. Huwag kang mag-alala. Halika, pumasok ka. Binigyan niya ito ng tuwalya, pagkain at tubig at lugar upang makaupo. Salamat, ngunit bakit mo ako tinutulungan? Wala akong maibibigay. Hindi mo kailangang magbigay. Lahat ng tao ay karapat-dapat sa kabutihan. Araw-araw, tinutulungan siya ni Leandro sa paglilinis, pagmamasa ng tinapay at paghahatid nito. Naging palagay ang loob nila. Nagkamabutihan at unti-unting umibig sa isa't isa. Isang araw, nahihiyang itinanong ni Leandro. Amara, matutuwa ka ba na makasama ang isang mahirap na gaya ko? Basta't ikaw ay mabuti, ako'y magiging masaya. Isang araw, sinabi ni Leandro na may kailangan siyang puntahan. Kinahapunan, habang nagwawalis si Amara sa harap ng panaderya, dumating si Prinsipe Leandro sa nayon, kasama ang kanyang mga kawal. Natigilan si Amara, nanlaki ang mga mata. Amara, ako ito.
Ang pulubi na tinulungan mo noong gabing maulan. Ikaw, paano? Isa kang prinsipe? Amara, pakakasalan mo ba ako at magiging prinsesa sa aking kaharian? Ikinasal sila sa ilalim ng mga parol sa hardin ng palasyo. At mula noon, pinamunuan nila ang kaharian ng may kabutihan, karunungan, at pag-ibig na walang pagkukunwari.